Kahit na hindi sagutin ni Jocelyn, ang tanong nito ay alam na niya kaagad kung anong magiging sagot nito. Aminado si Jocelyn na hindi sa sinabi nito ay lumambot na naman ang matigas niyang puso. Bigla siyang naguluhan sa mga sinasabi nito at hindi niya akalain na magiging ganito ito. Palagi na lamang tong ganito. Pagkatapos siya nitong saktan ay saka naman siya nito aamuhin na akala mo'y bumabawi talaga sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanya. Tara na, umuwi na tayo, sabi nito sa kanya at naglakad ito palapit sa kanya. Pagkatapos namang sabihin niya ni Carter, ay hindi niya sinasadyang mapatingin sa suot ni Jocelyn at doon niya nga napansin na nakasuot ito ng damit ng isang lalaki. Nang sumunod na sandali, nakita niyang lalaki nakatayo sa kabilang sulok ng pavilion at nakatalikod sa kanya. Nang makita niyang likod nito ay tila ba naramdaman niya na medyo pamilyar ang likod na yon, ngunit hindi niya lang masigurado kung saan niya na nga ba to nakita. Sa sandaling ito'y dumating naman si Kiana na sakay ang kotse ng pamilya ni George. Agad itong bumaba ng kotse na may hawak na payong at mabilis na nagpunta sa pavilion. Agad tong lumapit kay George. Kuya, nandito ako. Ito bang kaibigan mo sinasabi mo? Mabilis na tanong nito sa kanya at pagkatapos ay nginitian pa siya nito. Wala naman siyang magawa kung hindi ngitian nito pabalik dahil hindi naman niya ugaling mang-snob. Samantala, hindi naman maiwasan ni George na hindi mapalagay at napakasimple lang naman ng dahilan dahil ayaw niya maging problema siya ni Jocelyn. Dahil lang sa naroon siya at magkasama sila. Ngunit dahil nga sa dumating si Kiana, hindi na niya kayang pigilan pa ang mga pangyayari. Nakita ni Jocelyn na bigla na lamang humakbang si Carter papunta sa kinaroroonan ni George. Ang mga hakbang nito ay mabagal at mabigat. Idagdag pa na bakas ang galit at pagkapuot sa mukha nito. Akmang magsasalita na sana si George na kaagad na lumapit si Jocelyn kay Carter at dali-dali nitong hinawakan ang kamay nito. Dahil nandito ka na, umuwi na tayo. Agad na sabi ni Jocelyn dito upang pigilan na makalapit to kay George. Ang kanyang tinig ay napakalambot at masasabi niya na kahit papaano ay malaking tulong ito para hikayatin si Carter na umalis na sila doon. Samantala kung wala sigurong lalaki yan sa pavilion na yon, ay tsak na hindi magsasalita si Carter at agad-agad na niyang kukunin ang kamay ni Jocelyn. At uuwi na kasama nito, ngunit sa mga oras na yon ay iniisip niya na nililigawan nito si Jocelyn at alang-alang lamang sa lalaking ito ay talagang niyayaya na siya nito umuwi. Kaya hindi niya napigilan ng isang ulap ng galit sa kanyang puso. Siyempre alam na. Agad ni Jocelyn na may puot na sa puso niya kaya sadyang humakbang siya para hawakan ang kamay niya at gusto niyang gamitin ang pag-uwi para akitin to palayo para na rin sa ikakabuti ng lahat dahil ayaw niya na magkaproblema pa sila doon. Lalo na't napakalaki ng naitulong sa kanya ni George ng araw na yon. Lalo na ngayon. Kung hindi dahil sa coat nito na nakabalot sa kanya at sa tulong nito sa pagbubuhat sa kanya, ay baka na-stuck pa rin siya sa puntod ng kanyang ina hanggang sa mga oras na yon. Umuungol ang hangin at may mga itim na ulap sa kalangitan at ang buong langit ay kasing dilim ng gabi. At dahil nga sementeryong nakapaligid sa kanya, hindi niya maiwasan ng hindi matakot. Carter, basang-basa ng damit ko at sobrang lamig na ng pakiramdam ko. Kanina pa ako ginaw na ginaw. Dagdag pa na pagod din ako dahil sa paglalakad kanina. Kaya umuwi na tayo. Muling sabi ni Jocelyn dito na mas lalo pang pinalambot ang boses. Ang kanyang mababa't malambot na tinig ay dahan-dahang dumulas na parang balahibo. Sa katunayan na itong siyang inabangan ni Carter sa loob ng maraming araw. Dapat siyang maging masaya na marinig sana ito ngunit nang maisip niyang ginagawa lang ni Jocelyn sa kanya para sa ibang lalaki, biglang lalamig ang puso ni Carter sa sobrang galit. Tumigil siya sa kanyang paghakbang at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Jocelyn. Hindi mo na ba ako mahintay na umalis? Tanong niya rito habang napakuyom ang kanyang mga palad. Jocelyn, sige lang, protektahan mo lang siya ng ganito. Bulong ni Carter sa kanyang isip. Bigla namang napatikom si Jocelyn ng kanyang mga labit tahimik na tumuyo. Nang makita naman ni Carter na hindi siya makasagot at napayuko na lamang ay mas lalo pang nagalit si Carter at mabilis na inabot niyang baraso nito. Ano Jocelyn, magsalita ka. Galit na sabi niya rito. Tinaas naman ni Jocelyn ang kanyang ulo tinignan si Carter na may tubig na mga mata at malamig na sumagot. Kung ganon, anong gusto mong isagot ko sa'yo? Anong gusto mo? Mananahimik na lang ba ako? Tanong ni Carter sa kanya na nag-igting mga panga dahil sa sobrang nitong galit at napatitig sa kanya. Sinalubong naman ni Jocelyn ang mga mata nito at sumagot dito. Carter, wag mo nang tangkain na lapitan siya dahil alam ko kung anong nasa isip mo.
Alam niya na kaagad ang plano nito dahil sa galit na makikita niya sa mga mata nito sa mga oras na yon. Bagaman si Carter ay may mahusay na kasanayan sa pagsuntukan, ay tsak na wala siyang binatbat sa kasanayan ni George. Dahil tsak na hindi nito mapapadapong kamao nito sa mukha ni George. Gayunpaman ito isang bagay para kay Carter upang magawang matalo si George at ipamukha dito na hindi siya dapat kinakalaban nito lalo na't pagdating kay Jocelyn. Napangiti naman si Carter nang marinig niya ang sinabi ni Jocelyn. Talagang pinoprotektahan talaga nitong lalaking sa harapan niya. Ganun ba? Ang galing mo talaga, Jocelyn. Sabi niya habang nagingit-ngit sa sobrang galit. Tumingin sa kanya si Carter at halos parang gusto na siya nitong sakalin. Dahil lang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya hanggang sa mamatay siya. Marahil siguro dahil sa sobrang galit na naramdaman nito ng mga oras na yon. Samantala'y gusto namang matawa ni Carter dahil ang kanyang asawa sa panahon ng kagipitan ay mas pinili pang paboran ng ibang lalaki kesa sa kanya. At talaga namang masasabi niyang pinoprotektahan pa talaga nito ito. Wala siyang ibang masabi kung hindi napakagaling nito. Pakiramdam tuloy ni Carter parang sasabog ng kanyang baga sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at masasabi niya na siya ay galit na galit talaga. Napakuyom siya ng kanyang kamao at pilit na pinipigilan ang sarili. Gayunpaman, hanggat iniisip niya na si Jocelyn ay puno ng pagmamahal kay George ay halos mabaliw siya sa matinding selos. Sa huli, hindi pa rin napigilan ni Carter ang kanyang sarili at isa-isa nang binaluktot niyang kanyang mga daliri. Nang makita naman ni Jocelyn kung anong ginagawa ni Carter, biglang nalaki ang kanyang mga mata, lalo nang makita niyang paghakbang ito palapit kay George. Carter, wag! Malakas na sigaw ni Jocelyn na tumakbo, na hindi na nag-isip at tumayo ng diretso sa harap ni George para iharang ang kanyang sarili dito. Biglang tumigil ang nakaunat na kamao ni Carter sa harap ni Jocelyn. Halos ilang sentimetro lang ang layo nito sa mukha ni Jocelyn at halos mawala siya ng malay dahil sa matinding takot na naramdaman niya. Nang mga oras na yon, medyo mabilis ang pagsuntok ni Carter at laking pasalamat niya na hindi siya natamaan nito sa mukha. Jocelyn, umalis ka dyan, malamig na sabi ni Carter kay Jocelyn na makita niyang nakatitig sa kanyang itim na mga mata nito. Matatag naman na nakatayo si Jocelyn sa harap ni George na tila ba hindi niya narinig ang sinabi ni Carter sa kanya. Ibaba mo yung kamay at saka ako aalis sa daan. Mabilis namang sabi niya habang nakatitig sa mga mata nito mismo. Paano kung hindi ko to ibaba? Hamon nito sa kanya. Kung ganon, hindi na ako aalis. Matatag pa rin sagot niya dito. Nagtagpong mga mata nilang dalawa pero walang init at walang lambot. Hanggang sa lumipas ang 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, at makalipas ang 1 minutong pakikipagtitigan sa kanya ay napabuntong hininga si Carter. At pagkatapos, binaba nitong kamay simbolo ng pagsuko nito. Tumingin to kay Jocelyn pagkatapos nagsalita. Palalampasin ko ito ngayon pero sa susunod hindi na. Malamig na saad nito. Umuwi na tayo. Okay. Napatango naman si Jocelyn pagkatapos niyang sumagot at walang pag-aatubiling sumang-ayon. Ilang sandali pa'y tumalikod sa kanya si Carter at mabilis niyang narinig ang isang ingay at nang tingnan niya ito'y nakita niya si Carter na sinuntok ang pader ng pavilion. Marahil ay dito nito binuhos ang galit at inis nito. Nang makita niya ito ay kagad na nanginig ang kanyang puso sa gulat. Akala niya pa naman okay na ito ngunit hindi pa rin pala. Ang pabilyon kung nasan sila'y gawa pa naman sa bakal at semento. Kaya ito'y lubhang matigas. Kahit nagaano katigas ang kamao ni Carter ay tsak na nasaktan pa rin ito. Nakita niya nakasimangot to ng bawi nitong kamao nito at kahit na anong isip niya ay siguradong masakit. Bakit? Tumingin siya dito at medyo nababalis ang kanyang puso't halos. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Kung saan hindi na niya natapos pang kanyang sasabihin sana. Samantalang sa pag-iisip ng kasalukuyang estado ng relasyon sa pagitan nilang dalawa, bigla na naman niyang naramdamang bumalik ang tensyon sa kanyang puso. Sa pagtingin ni Carter sa mukha ni Jocelyn, na wala man lang mababakas na malasakit, hindi na nagawa pang sabihin ni Carter kung gaano siya hindi komportable sa kanyang puso. Inunat niya ang kamay at dali-daling kinuha ang damit na nakapatong sa balikat ni Jocelyn at tinapon to kay George. Pagkatapos, niyakap niya si Jocelyn na tinanggal niyang kanyang suot na Amerikana at binalot to ng mahigpit dito. Sa isang iglap ay naamoy kaagad ni Jocelyn ang pamilyar na amoy sa kanyang katawan sa pagitan ng kanyang paghinga. Maya-maya pa inakay na siya ni Carter palapit sa kotse at pagkatapos ay dali-dali na silang sumakay na dalawa. Walang imik si Carter hanggang sa makapasok sila sa loob ng sasakyan, ngunit bakas pa rin ang galit sa mukha nito. Kagad namang binuka ni Jocelyn ang kanyang bibig upang magsalita. Hindi ba't may dala kang payong kanina nang dumating ka?
Basag ni Jocelyn sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi ko marinig. Galit na bulong sa kanya ni Carter. Carter, alam kong galit ka, pero wag ka naman sana mag-isip ng kung ano-ano. Dahil kung hindi dahil kay George, baka nandun pa rin ako sa puntod ni nanay. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin? At kung paano ako natakot? Sabi niya hindi na siya na kayang pigilan pa ng kanyang sarili. Ilang beses na niya akong niligtas sa totoo lang. At nakakahiyang pinakita mo ugali sa harapan niya. Isa pa ay sasama ko sa iyo kapag umuwi. Ngunit bago tayo umalis, gusto ko sanang ibigay ang payong mo sa kanya, sabi niya rito. So sa tingin mo ba papayag ako? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Carter. Sa pagkakataong yun, bigla na lamang napatingin si Carter kay Jocelyn at doon niya napansin na napakanipis pala ng suot na damit ni Jocelyn at kitang-kitang panloob nito dahil sa nabasa nito ng ulan. Sa sandaling yun, bigla niyang naisip na suot nito ang damit ni George kanina at tsak na nakita nitong itsura nito. Dahil nga sa suot na nitong coat nito at dahil doon ay umahon na naman ang matinding salo sa dibdib niya. Ganyan ka lang bang humarap sa kanya? Malamig na tanong ni Carter dito. Samantala hindi naman nakasagot si Jocelyn dahil hindi niya naman alam kung anong tinutukoy nito ng mga oras na yon. Wala siyang alam sa sinasabi nito kaya nanatili lamang siyang walang imik. Nakita naman ni Carter na malalim ang kanyang maitim na mga mata kaya kagad niyang hinubad ang kanyang Amerikana at agad na ibinalot to kay Jocelyn. Siya ay orihinal na nakasuot ng isang mahabang trench coat at hanggang tuhod na sa kanyang taas at ngayon na, sinuot nito kay Jocelyn ay halos direkta nito sa bukong-bukong nito dahil sa haba. Sobrang haba naman. Nakasimangot na sabi ni Jocelyn dahil sa habang sinuot nito sa kanyang trench coat nito at sa totoo lang hindi niya maintindihan ang ginagawa ng lalaking ito. Tama lang yan sa'yo, lalo na diyang sa suot mong damit sa loob. Sagot ni Carter at hindi pa siya nasiyahan pagkatapos nito. Basa pang damit mo, pero malinis at maayos naman ang ipatong kong damit ko sa'yo. Dagdag nitong sabi sa kanya. I mean, sobrang haba at madali lang madumihan. Sabi naman bigla ni Jocelyn dahil mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Isa pa'y wala naman siyang masamang intensyon sa sinabi niya. Hindi ba nagagalit ka kapag nadumihan ng ibang taong damit mo? Tanong niya pa dito para kahit papano ay mawala na kung anumang nasa isip nito. Oo pero iba ka naman sa kanila. Mabilis rin naman itong sagot sa kanya. Dahil mukhang okay na to, dahil sa sinabi niya ay binilihan na lamang niya ang kanyang sarili na wag na magsalita pa dahil baka mamaya mapasama lang ulit sila. Pagkatapos ibalot ni Carter ang coat kay Jocelyn ay nilibot ni Carter ang kanyang tingin sa kaliwa at kanan. Hindi siya mapakali habang pinapanood siya nito na ibinabalot niya sa sarili niya ang coat. Inayos niya kasi ito dahil basta na lamang nitong pinatong ito sa kanyang balikat. Lumapit ka nga dito, tutulungan na nga kita. Biglang sabi ni Carter sa kanya. Ako na, kaya ko na to, sabi niya rito. Ngunit sa halip na tumahimik na lamang to sa kinaupuan nito ay lumapit pa talaga ito sa kanya. At muling hinawakan ni Carter ang kanyang pulso at direktang tinulungan. Si Jocelyn na isuot ang kanyang coat. Naisip niya kasi na baka mamaya bigla na lamang itong mahulog. Kapag hindi nito maisuot ng maayos lalo pa'y napakanipis ng damit nito sa loob, kaya mas maganda lang na masiguro niya na nakasuot to ng maayos dito. Para rin panatag ang loob niya kahit napapaano. Sa huli ay halos sigpitan ni Carter ang pagkakabotones dito sa coat kung saan ay halos hindi na makahinga pa ng maayos si Jocelyn. Dalawa lang tayo dito sa kotse, ano bang ginagawa mo sa akin? At sobrang higpit naman ito, nakasimangot na reklamo ni Jocelyn dito. Galit naman na sumagot si Carter sa kanya. Hindi ba't sinabi mo na gusto mo nang bumaba at magbigay sa lalaki niya ng payong? Tanong nito sa kanya bigla. Nagulat na tinahas ni Jocelyn ang kanyang ulot na kangiting ng tanong dito. So, pumapayag ka na ba? Talagang nagulat siya. Mula na sumakay sila sa kotse, si Carter ay nanatiling tuwid ang muka at hindi niya inaasahan. Napapayag ito sa sinabi niyang yun na dadala niya ng payong si George. Alam kong kapag hindi ako umuo, ay tsak na hindi ka rin mapapanatag at baka hindi ka pa sumama umuwi sa akin. Napataas na lamang siya ng kilay nang wala sa oras. Dahil sa sinabi nito sa kanya at pagkatapos binuksan itong pinto ng kotse at kinuha ang dalawang payong sa trunk. Binuksan niyang isa sa mga payong at saka inabot ang isa pang payong na hawak niya kay Jocelyn. Pumunta ka na hintayin kita dito, sabi nito sa kanya. Salamat. Sa sandaling to'y talagang nagpapasalamat si Jocelyn sa kanya at pagkatapos dali-dali na siyang lumabas ng kotse. Ilang beses siyang niligtas ni George. Sa totoo lang at kung hindi siya makakapagpaalam ngayon, hindi talaga siya mapapanatag dahil bigla na lamang siyang hinila ni Carter paalis doon at hindi man lang niya nagawang magpaalam dito kahit na simpleng paalam lang sana.
at ni hindi man lang siya nakapagpasalamat dito. Dahil sa malakas na hangin at ulan, ang payong na hawak-hawak ni Jocelyn sa kanyang kamay ay tinangi sa kaliwat kanan ng malakas na hangin at ang suot niyang mahabang Amerikana ni Carter ay halos sumayod na sa lupa. Kaya dahan-dahan siyang lumakad at punong-puno rin ng pag-iingat. Nang makita siyang paparating ni George ay kaagad nung tumayo mula sa kinupuan nito at naglakad upang salubungin siya. Malakas ang ulan, bakit bumalik ka pa? Agad na tanong nito sa kanya at hindi man lang siya nito binigyan ng chance na unang magsalita. Umuwi ka na at nang makapagpahinga ka. Base sa tinig nito ay meron pa rin kalakip na pag-aalala. Inunat ni Jocelyn ang kamay at inabot ditong payong na hawak niya. Pagkatapos tinignan niya ang kotseng sumundo dito sa hindi kalayuan. Kahit na may binibigyan kita ng payong ngayon, baka hindi mo rin naman to kailanganin. Sabi ni Jocelyn habang nakatitig sa kotse na sumundo dito at pagkatapos ay muling tumingin dito. Ngunit ito lang ang magagawa bilang pasasalamat sa tulong mo sa akin. Gamitin mo man to o hindi, nais kong ibigay ito sa'yo. Dagdag pa niya at pagkatapos, bahagyang nginitian ito. Okay, sige, gagamitin kong payong na ito, salamat. Agad rin namang sagot sa kanya ni George at pagkatapos tumingin si Jocelyn sa batang babae na naroon na sumundo kay George kanina at tumawag na kuya dito at nag-atubili pa siyang magsalita habang nakatitig dito at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mayroon akong isang bagay na gustong sabihin sana sa'yo na wala sanang ibang nakakarinig kung maari lang. Medyo nahihiyang sabi niya. Tumingin naman agad si George kay Kiana. Mauna ka nang pumunta sa kotse at doon mo na lang ako hintayin. Sabi niya rito ngunit nagulat siya nang bigla na lamang tumanggi. Hindi, hihintayin na kita dito kuya. Sabi nito sa kanya at nagmamadaling hinawakan itong kanyang braso. Agad naman tinanggal ni George ang kamay nito sa kanyang braso at pagkatapos sinamaan ito ng tingin. Kiana, huwag ngang matigas ang ulo mo at pumunta ka na doon. Susunod din ako kaagad sa'yo. Sabi nito sa kapatid niya. Numuso lamang ito at baka sa mukha nitong hindi ito masaya. Dahil sa pagtatabi niya dito pero hindi nagtagal. Parang may naisip ito at pagkatapos nilingon siya nito at ngumiti. Kuya, sinabi ni ate na may nagugustuhan ka at sa totoo lang ay ayaw ko maniwala sa kanya. Pero hindi ko inasahan na totoo pala. Sabihin mo nga kuya, gusto mo ba siya? Tuloy-tuloy na sabi nito at pagkatapos nilingon pa siya nito na may isang nanunuksong ngiti sa labi. Kung ano-ano sinasabi mo, pumunta ka na nga doon. Napakagulo mo lang dito. Sabi niya at pagkatapos bahagya pa tong tinulak dahil sa sobrang pagkapahiya niya sa harapan ni Jocelyn. Napakadaldal talaga ng kapatid niyang ito at halos wala man lang kapreno-prenong bibig nito. Sa totoo lang kuya, ngayon lang kita nakitang ganito ka gentle at may ingat sa isang babae. May mga babaeng humahabol sa iyo noon. Pero tinanggihan mo silang lahat nang walang kaawa-awa, sabi nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito ay halos hindi pa niya alam kung may mukha pa ba siyang ihaharap kay Jocelyn sa mga oras na yon. Pumunta ka na sa sasakyan, sabi niya rito na may halong banta ng tinig at talaga namang sinamaan niya ito ng tingin. Yung tipong sa isang tingin lamang ay makukuha na nitong matakot sa kanya. At sa wakas ay nagawa na ni Kianang bumalik sa kotse. At pagkatapos naglakad siya pabalik sa harapan ni Jocelyn. Pasensya na't pinaghintay kita, sabi niya at pagkatapos bahagyang napakamot ng ulo. Hindi niya mawari kung paano siya titingnan sa mga mata nito dahil sa mga sinabi ng kapatid niya. Hindi, okay lang, ano ka ba? Sabi naman ni Jocelyn sa kanya at pagkatapos lamang nito. Magsalita'y bigla silang natahimik na dalawa. Napakagatlabi muna si Jocelyn bago siya muling nagsalita. Isa pa'y kinabisa niya na muna sa kanyang isip ang mga sasabihin niya dito. George, pasensya ka na't munti ka nang masaktan kanina dahil lang sa ginawa ni Carter. Pasensya ka na talaga sa inastan niya kanina at talagang nahihiya talaga ako sa'yo. Sabi niya rito. Hindi niya alam kung paano siya hihingi ng dispensa sa ginawa ni Carter dito sa kabila ng ginawa nitong pagtulong sa kanya. By the way, hindi ko pa siya pinapakilala sa'yo. Carter Montelibano ang pangalan niya at siyang asawa ko. Sabi niya rito. Alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Pero iba palang marinig mo ito sa personal at ito mismo magsasabi sa kanya mismo. Naisip tuloy ni George kapag narinig niya yon na ito mismo ang nagsabi ay magiging kalmado na siya. Ngunit sa mga sandaling yon habang pinapakinggan to ang kanyang puso hindi niya mapigilan. Ang pagtibok na napakabilis at tila ba naging magulo ang lahat. Lumunok muna siya bago niya nagawang magsalita. Maaari ko bang itanong sa'yo kung gaano na kayo katagal na kasal? 2 taon na. Sagot ni Jocelyn at nang matapos magsalita si Jocelyn, ay nagkunwaring ngumiti siya ng malungkot at pagkatapos malungkot na nagsalita. Ang mag-asawa ng 2 taon ay dapat pa rin nagmamahalan
hanggang sa mga oras na to at napaka-affectionate sa isa't isa. Ngunit ako'y parang hindi na ganun sa kanya. Ewan ko, parang napakagulo na't maging ako hindi na rin maintindihan ang sarili ko. Sabi niya't pagkatapos ay napabuntong hininga. Pinilit ni Jocelyn na magpaskil ng isang ngiti sa kanyang labi. Sa totoo lang, medyo naiiba ito sa kasal na iniisip ng lahat. Hindi niya napigilang masabi ito dito. Mahal na mahal ko siya, pero may ibang laman ng puso niya kaya naman pero madyang kakaibang relasyon nilang dalawa. Dahil sa totoo lang, alam niya ang mga taong kinakasal ay yun ang mga taong nagmamahalan. Pero sa kaso nila ni Carter, hindi ganun ang nangyari. Ang pinagbubuntis mo, alam ba niya? Hindi napigilan ni George na itanong dito. Umiling naman si Jocelyn at pagkatapos ay sumagot. Hindi pa niya alam, kaya sana rin matulungan mo kong itago to mula sa kanya. Ayaw kong malaman niya, sagot ni Jocelyn. Agad namang napakunot ang noon ni George dahil sa sinagot ni Jocelyn sa kanya. Bakit naman ayaw nitong sabihin sa asawa nito? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na siyang ama ng bata at karapat dapat niyang tanggapin ang responsibilidad na ito? Isa pa ikaw ang napakahina at wala sa mabuting kondisyon ngayon. Tuloy-tuloy na sabi niya na punong-puno ng pag-aalala. Hindi na kailangan. Mabilis na sagot ni Jocelyn. Ayoko namang gamitin ang batang ito bilang isang dahilan para makakuha ng kahit na ano mula sa kanya. Isa pa'y, baka ako lang ang may gusto nito. Hindi ba? Ayaw ko namang ipilit sa kanya na tanggapin ang mga magiging anak ko. Sabi niya rito at pagkatapos, pinilit niyang ngumitit nilingon ito. George, salamat. Ginitaan niya ito ng bukal sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na marami akong masasabi sa'yo. Sabi nito na medyo natatawa at pagkatapos tuluyan na nga siyang nagpaalam dito. Una na muna ako sa'yo. Salamat ulit. Sabi niya rito bago niya ito tuluyang inawang nakatayo doon. Nanatiling nakatayo doon si George sa kanyang kinatatayuan sinundan ng tingin si Jocelyn na mabilis na nawalang figura sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan. Ang malakas na ulan tulad ng hindi mabilang na mga linya ay bumagsak ng tuloy-tuloy sa lupa. Sa buong sementeryo, halos isang makapal na patong ng ulap ang bumalot dito. Dahil halos nasa tabi lang kasi ito ng bundok, kaya medyo maulap. Habang papalayo ng papalayo yung figura nito ay lalo lamang itong nagiging blurred. Sa huli wala nang makita pa si George. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang kanilang sasakyan sa ulan.